Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang alagada, "Kung ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao na makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kaniyang buhay? Ano ang ibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kaniyang ama at kasama ang kaniyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang lahat ang bawat tao ayon sa kaniyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo, malinaw na sinabi ni Jesus kung sino siya at kung ano ang naghihintay sa kanya sa Jerusalem. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi niya sa kanyang mga alagada na ang pagsunod sa kanya ay hahantong sa parihong daan ng pagdurusa. Ipinaliwanag niya sa kanila ang malaking halaga ng pagiging isa sa kaniyang mga alagad. Tandaan natin, ang pagsunod kay Jesus ay isang malayang pagpili. Tandaan natin ito. Ang sinumang nagnanais na sumunod sa akin, yan ang sinabi ni Jesus. Hindi tayo pinipilit ni Jesus. Hindi tayo pinipilit ni Jesus na sumunod sa Kanya. Hindi tayo pinipilit ng simbahan na maglingkod sa Kanya. Kasi kung minsan, nagrereklamo tayo tayo. Ay, pagod na ako, nahihirapan na ako. Ako na lang palagi. Ay, absent na naman si sis, ako naman tagapalit. Ako na naman magsiserve. Tandaan natin, hindi ka pinilit. Kundi malaya mong pinili na sumunod sa Kanya. Malayang desisyon ang iyong ginawa. Walang pinipilit, hindi kailanman pinipilit ng Panginoon na sumunod sa Kanya.
Hinahayaan tayo palagi na gumawa ng ating sariling mga desisyon. Ngunit kung piliin nating sundin siya, gusto niyang malaman natin kung ano ang halaga ng ating pagsunod sa Kanya. Ang isang pagpili na ginagawa sa kamangmangan o ang isang pagpili na ginawa sa padalos-dalos na desisyon ay kung minsan maaaring nagdudulot ng isang makapanginayang sitwasyon na kung minsan nakapagdudulot ng masama ang loob dahil hindi bukal ang ating pagsunod. Nais ni Jesus na malaman kung ano ang inaasahan natin upang matupad natin ng buo at malaya. Kaya nga sa Ebanghelyo natin ngayon, ang ating Panginoong Hesus naglatag ng 3 pamamaraan, requirements sa pagsunod sa Kanya. Ang unang bagay na dapat nating gawin bilang mga disipulo ay limutin, itanggi ang ating sarili. Bakit kailangan nating gawin? Ito ay upang gawin ang si Jesus ang maging sentro ng ating buhay. Dapat si Jesus ang mauna at maging pangunahing interes ng ating buhay, hindi ang ating pansariling interes. Hindi tayo naglilingkod sa simbahan dahil nais natin may makukuha tayo sa simbahan. Hindi tayo naglilingkod sa simbahan dahil gusto nating maging sikat tayo palagi. Ang pagsunod natin sa simbahan, ang paglilingkod natin sa simbahan, dahil nais nating makasama ang ating Diyos. Ang paglimot sa sarili ay maaari nating sabihin na limutin ang ating mga pansariling pagnanasa, ang ating pansariling interes, kundi ang maghahari ang kalooban ng Diyos. Kasi kapag pansariling interes lang ang ating sinusunod, nagkakaroon ng hidwaan, nagkakaroon ng dibisyon, nagbibilangan ang bawat isa. Pero kung sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, kahit anuman ang mangyari, may mga pagsubok man na dumating sa ating buhay, mananatili tayo na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Dahil kinikilala natin palagi na ang Diyos ang prioridad ng ating paglilingkod sa ating simbahan. Ang ating pinaglilingkuran ang Diyos. Hindi ang sana sa katungkulan. Ang pagtanggi sa sarili ay ang pagpapahiwatig ng ating pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. At hinahayaan natin na maghari ang Diyos sa ating buhay, sa ating mga puso. Pangalawa, pasanin ang krus. Nangangahulugan ito ng ating mga pagsasakripisyo para sa kapakanan ni Jesus at para sa kanyang misyon. Ang pagpasan ng krus ay ang kahandaan sa pagsunod sa kaniyang mga yapak at pagtatalaga ng ating sarili sa kaniyang mga gawain. Ang pagpasan sa kanyang krus ay ang pag-aalay ng ating buong sarili
at kahandaang maglingkod, magdusa para sa kanyang tao. Ito rin ay ang pagiging bukas sa pagmamahal at pagpapatawad gaya ng ipinakita sa atin ni Jesus. Father, ang hirap magpatawad. Father, sinaktan ako, iniwan ako, ipinagpalit ako. Totoo, mahirap talaga kapag sinaktan ka. Mahirap talaga pag sinira ang iyong tiwala. Mahirap talaga ikondena. Mahirap talagang siraan. Pero anong ginawa ni Jesus? Mas pinili ni Jesus ang landas ng pagpapatawad. Mas pinili ni Jesus ang landas ng pagmamahal kaysa sa landas ng paghihiganti. Kasi kadalasan ang nangyayari sa atin, kapag sinaktan tayo, gusto nating gumanti. Kapag nang babae yung asawa natin, gusto din natin manlalaki. Sinong kawawa? Nasolusyonan ba ang problema? O lalo lang lumala ang problema? Pasanin mo ang krus. Gaya ng pagpasan ni Jesus. Mas maiging piliin ang landas ng pagpapatawad. Mas maiging piliin ang landas ng pagmamahal kaysa piliin ang landas ng paghihiganti at landas ng puot. Habang pinapasan natin ang kanyang cross, itinatalaga natin ang ating sarili na paglingkuran at iligtas ang mga taong makasalanan. Pangatlo, sumunod sa Kanya. Ito ay upang ibigay kay Jesus ang lubos na pagsunod at ang perpektong paglilingkod. Inaayon natin ang ating direksyon kay Jesus. Itinutuon natin ang ating layunin sa Kanyang misyon. Ang pagsunod kay Jesus ay ang pagtatalaga ng ating sarili sa Kanya. Isinasabuhay natin ang Kaniyang mga salita at ang Kaniyang mga ginawa. Kaya kung nais mong maglingkod, sumunod kay Jesus, take up your cross. Deny yourself. Take up your cross and follow me. Amen.